Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat mga kababayan. Mabilisang update lang tungkol sa dalawang issue ngayon sa ating bansa. Unang-una, nasaan si Kibuloy? Kasi ang alam natin na-issue na po itong warrant of arrest kay Kibuloy at pumunta na rin itong Senate Sergeant at Arms dyan sa Davao at sinabi ng mga kapulisan dyan sa Davao na sila'y alerto na para hulihin si Kibuloy. Ang problema, nasaan si Kibuloy? Ay naalamin natin kung nakita na ng mga kapulisan si Pacquiao mga kababayan. At pangalawang issue nga ating pag-uusapan, mabilisang pag-uusapan ay tungkol dito kay Senator Amy Marcos na ang ginawa imbis na suportahan itong kanyang kapatid, itong gobyernong Marcos, mas pinipili pang suportahan itong si Duterte na walang ginawa kundi siraan ng siraan itong Marcos administration. So bago ang lahat ito, pakinggan muna natin itong report ng UNTV News kung ano na balita dito kay Kibuloy. Ang importante gud ma'am nami gunitan nga papel o sa may magkanda ko ka ng para ba dili may mahulog na illegal nga mo ang aksyon nga gibuhat sa Davao City Police Office. Okay, ito yung sinabi nila nung wala pa yung coordination sa Sergeant at Arms. Pero ngayon nandiyan na. Bakit parang walang balita kay Kibuloy? Walang sinasabi itong mga pulis Davao eh. Ano na kaya nangyari? Og ang Sergeant at Arms wala mi na receive any coordinations kay basig nagtuo sila nga among itaguan wala baya gyud di naman natin pwedeng sabihin na blanco. Ang masabi ko lang is hindi din ako private sa information ng intelligence unit, hindi lang naman ng Philippine National Police but the whole intelligence unit na nag-work sa Davao region. Tingnan niya mga kababayan ito, hindi niya raw alam kung ano ang nalalaman ng intelligence dun sa Davao. Bakit hindi niya tanungin? Bakit hindi sila makipag-coordinate? Ano yun, maghihintayin kayo o baka naman talagang natatakot kayo kay Kibuloy? Kasi kung iba-iba yan, alam niyo mga kababayan, kung iba-iba yan na mga normal o mga maliliit na mga kriminal, malamang huli agad yan eh. Pero dito mga kababayan, parang takot na takot etong mga Davao Police eh. At maging etong Sergeant at Arms, bakit ba't wala pa rin silang update? Ano nangyari sa inyo? Ready naman tayo in any Puro na lang ready. Dati niya pa sinabi ang ready na eh. Dati pa nila sinabi, yung Police Davao, ready na raw sila, alerto na raw sila. Kapag nakipag-coordinate itong Sergeant at Arms ng Senado, mabilisan silang kikilos. Pero anong petsa na? April 1 na ngayon. Bakit ngayon hanggang ngayon wala pa rin kayong update kung nasa na si Kibuloy? time pag mag-coordinate na po sila ma'am. And then, ano din naman na ang pwede din naman kasi na si Pastor Kibuloy is wala sa Davao region. So, anyway. Wala na. Paano sinasabi? ito lang mga kababayan. Anong nangyari? Hanggang ngayon di pa nila alam. Imposible kasi mangyari yan. Imposible hindi nila alam eh. Kasi, di ba dapat kayo pulis kayo? Alam niyo nga itong si Kibuloy hinihintay na lang yung coordination galing dito sa Sergeant at Arms ng Senate. Dapat minonitor ninyo si Kibuloy. Imposible hindi nyo minonitor. Kung talagang kayo mga pulis kayo, minonitor nyo yan. Sinasabi nyo lang ngayon na hindi nyo alam. Sinasabi na ito? Where in the Philippines din siya. So kung wala daw sa Davao City pero nandito lang daw siya anywhere in the Philippines. So, ibig sabihin, may monitoring kasi yan eh. May monitoring, dapat minomonitor nila yan. At alam ko, bilang mga pulis, minomonitor nila kaso ang problema, malamang mga takot eh. Natatakot ba kay Kibuloy? Mag-coordinate din si Sergeant of Arms sa ibang lugar. So yun mga kababayan yung sinabi ng Davao Police. Hindi nila alam kung nasan si Kibuloy. Hindi man lang minonitor. O minonitor nyo,
Kaso ang problema, takot lang kayo kay Kibuloy. O baka naman hindi kayo kay Kibuloy natatakot. Baka naman dun sa kaibigan ni Kibuloy. Ibang klase naman na itong ating mga kapulisan dyan. Alam na nga na ano eh, na hinihintay na lang na arestuhin eh. Yung papel eh. Dapat minonitor ninyo. Ngayon sasabihin nyo, hindi nyo alam. Alam niyo, dapat mag-resign na kayo dyan eh. Wala ka. Parang wala na atang silbi itong kapulisan dyan. Ha? Magaling kayo kapag ano, manghuhuli ng ano, ng mga drug addict na maliliit na tao. Ayun, ang bilis-bilis niya. Diba? Nalaban eh. Ang ginawa namin, ha? Ayan, nalaban eh. Pero pagdating kay Kibuloy, wala, tahimik. Nga. Nako, hindi natin alam kung ano mangyayari dito. Abangan na lang natin ang susunod na kabanata. At ito mga kababayan, ito matindi. Isa rin sa pinag-uusapan ngayon, ito pong si Senator Amy Marcos. Mga kababayan, ito, pakita ko sa inyo. Ha? Ito. Ayan o. Yan po sa ating screen. Oh. Senator Marcos backs Duterte China deal. Oh. At sinabihan ito mga kritiko, A daw kayo. Ayan mga kababayan. Etong si Senator Amy Marcos, who is the chairperson of the Senate Committee on Foreign Relations, said former President Rodrigo Duterte's agreement with Beijing is simply practical. Since he asked China to allow Filipino troops to deliver water and food to the BRP Sierra Madre. Practical naman daw. So, practical naman daw, sabi ni Amy Marcos. Practical na itigil na natin etong pag-claim dito sa Ayungin Shoal. Parang ganun sinasabi ni Amy Marcos eh. Kasi alam niyo mga kababayan, ito na nga lang yung yung BRP Sierra Madre. Ayan na nga lang yung yung kumbaga humahawak dun sa ating claim diyan sa Ayungin Shoal, mga kababayan. Kasi itong BRP Sierra Madre, nandyan yung ating mga kasundaluhan. So kapag itong BRP Sierra Madre nito mga kababayan ay natunaw na lang, nasira, nabulok, wala nang titiran yung ating mga sundalo doon, kaya aalis na sila. So, ibig sabihin, pag wala ng tao ron, syempre malamang at sa malamang, yan ay sasakupin na ng mga incheck. Tapos sasabihin ni Amy Marcos practical daw at overacting daw. Etong ating mga kababayan kapag sinita, etong ginawang gentleman's agreement ko na patago. Ibig sabihin, kapag sinabing gentleman's agreement na patago, secret deal din yun. Yun din ang ibig sabihin, secret deal. Yung gentleman's agreement na hindi nyo sinabi sa mga Pilipino sa taong bayan, lumalabas, secret deal nga yun eh. Ayun din yun eh. Meron pa kayong gentleman's agreement, yun din yung secret deal kasi nga hindi nyo sinabi sa taong bayan yung gentleman's agreement. Naging secret deal yun. Ngayon, eto ngang nangyaring pakikipag-commit ni dating Pangulong Duterte na practical daw sabi ni Marcos, yan marami nagagalit ng mga Pilipino kasi Senator Amy Marcos called the critics of former President Rodrigo Duterte's gentleman's agreement o secret deal. Ayun din po yun. With Beijing as exaggerated or overacting. Senator Marcos, who is the chairperson of the Senate Committee on Foreign Relations, said former President Rodrigo Duterte's agreement with Beijing is simply practical. Practical. Since he asked China to allow Filipino troops to deliver water and food to the BRP Sierra Madre. BRP Sierra Madre is a grounded World War II era ship which serves as the country's remote outpost
in the Ayungin Second Thomas Shoal in West Philippine Sea. O, ayun na nga lang yung pinaka-ano natin, pinaka-outpost. Yun na nga lang ang nagbabantay dun sa lugar na yan, sa Ayungin Shoal. Kapag yan, nabulok na yan, wala na, nalusaw na yan, wala nang titira na itong ating mga kasundaluhan dyan. At kaya nga kinakailangan natin magtayo ng outpost dun o kaya naman ma-repair itong BRP Sierra Madre, kaso ayaw nga payagan ng ayaw payagan ng China. Ayaw payagan ng China. Tapos etong si Duterte, parang tila ba binitawan na yung claim natin dyan kasi sabi niya, sige, hindi na kami magpapadala ng materialis pang repair. Pagkain na lang, sa tubig ibibigay namin sa aming mga sundalo. So parang binitawan na ni Duterte yung claim natin dyan sa Ayungin Shoal. Kaya maraming nagagalit, sinabi nila tinraidor tayo ni Duterte kasi unang-una yung agreement din naman niya sinabi sa mga Pilipino. Kaya nga secret deal Tapos ito, papasok ngayon si Amy Marcos. Na imbis na suportahan yung kanyang kapatid, itong administration, kasi Marcos din to Bakit? Ibang klase talaga lumaro sa politika ito si Amy Marcos O sabi niya, ako naman, exage naman, overacting naman yata ang reaction nila. Kasi sabi niya dun sa DCBB interview, referring to the former chief executive's detractors who claimed that the agreement with China basically meant that Ayungin Shoal was handed over to Beijing. So ganun nga ang ganun nga yung lumalabas na na mangyayari. They're exaggerating, they appear to be overacting. Government officials and lawmakers criticized Duterte's supposed verbal agreement with China, with former Senator Leila de Lima pointing out that the agreement was kept secret from the public. Ayun nga bakit ganun? Ba't tinago ninyo? Kung malinis ang inyong konsensya, ba't tinago ninyo? Alam nyo kasi magagalit ang tao. Bakit tinago? Di dapat sinabi muna. Di dapat ibinulgar sa mga Pilipino. Kaso the fact na tinago ninyo, para tuloy nag-isip yung taong bayan. Anong meron? Anyari? Sabi ni Marcos, for me, it's just practical to have an agreement where Filipinos are allowed to bring food and necessities for Filipinos there. Yan. For me, the agreement with Duterte is okay. There was no treason. Kaya Amy Marcos, wala lang. Na mawala sa atin yung Ayungin Shoal. Okay lang sa kanya. He did not give away Ayungin. There was just an agreement for a peaceful delivery of goods. Ayun na nga yun Ano ba ibig sabihin nun? Hindi ka na magdadala ng mga ng mga equipment, ng mga materyales. So ibig sabihin, hintayin mo na lang malusaw yung BRP Sierra Madre. At pagdating doon sa sa finals, ganoon din 'yun. Pag natunaw na 'yon, wala na tayong tatambayan yung mga sundalo doon. Saan sila titira doon? Sa ilalim ng beach? sa beach resort? Hindi, wala na. So, isa yung isa yung parang yun nga kaya sinasabi ng mga nagagalit, ibinenta na ni Duterte yung Ayungin Shoal dito sa mga incheck. Pero ayon kay Amy Marcos, nakakabili ba? Daw yung mga yung mga nagrereklamo at nagagalit doon sa nangyaring secret deal. Sabi pa niya, simula nung naging presidente yung kanyang kapatid na si BBM, nawala na raw ng tiwala itong China dito sa Pilipinas dahil itong araw administrasyong Marcos na kapatid niya kasi Marcos din siya. Iba, Iba? Mas sinusuportahan pa niya yung Duterte kaysa sa Marcos. Siya Marcos din Kaya ibang klase talaga to si Amy. Dahil nga daw etong kanyang kapatid ay parang naging pro-America. Kaya nawalan ng tiwala daw itong China. Kasi itong si Duterte pro-China si Marcos ngayon sinasabi nila pro-America daw. We were suddenly pro-American. Sabi ni ni Amy Marcos.
It was a 360-degree turn in the Marcos administration after Duterte, causing tensions to rise. The position is now anti-China, sabi ni Amy Marcos. Instead of being able to smoothly send water and food, what happened now is that they are not allowing them to go anymore because they suspect construction materials, cement are delivered and that we are making permanent the BRP Sierra Madre, sabi ni Amy Marcos. So yan yung ngayon ang pinagsasabi na ito ni Senator Amy Marcos na ang lumalabas mas kinakampihan niya etong kanyang kaibigan kaysa nun sa kanyang kapatid na si Presidente Bongbong Marcos. So ano masasabi niyo mga kababayan? Well, para sa akin, ganun din yun eh. Gentleman's agreement, pero the fact na hindi nyo sinabi sa taong bayan, sikreto pa sikreto, the secret deal. Secret deal. Ngayon, overacting daw. Kasi hindi naman daw talaga binigay ni Duterte yung Ayungin Show. Hindi naman binitawan. Ano tawag mo dun? Pumayag ka na hindi magpadala ng construction materials para i-repair yung BRP Sierra Madre. So, ibig sabihin, darating yung araw, mabubulok yan. Kapag nabulok na yan, wala nang titira dyan. So, pagdating ng araw, wala nang outpost dyan. So, sasakupin na ng China yan. Pero sabi ni Amy Marcos, OA daw. OA daw yung mga kumukontra dun sa secret deal ni Duterte. So, ayan mga kababayan, bahala na po kayo magdesisyon. Ano ang inyong masasabi? Wala mga kababayan Etong mga ito, imbis na suportahan na lang itong gobyerno na nakikipaglaban. Actually, sa totoo lang nakakabilib pa nga si Marcos Kasi kahit pa paano, pinaglalaban niya itong Pilipinas Hindi katulad na itong mga to, wala na. Talagang parang kulang na lang i-surrender itong Pilipinas sa mga inchik Tingnan na lang natin kung anong gagawin ni Presidente Marcos. Pero pinakamaganda pa rin, pag-usapan maigi. Siyempre, ayaw naman natin masangkot sa gera, di ba? Kasi unang-una, mahihirapan din tayo. Pinakamaganda talaga, ayusin ni Presidente Marcos ng may diplomasya. Hindi naman pwedeng porke may Amerika, basta na lang tayo susugod sa gera. Hindi naman ganun. Siyempre dapat ang isipin ni Presidente Marcos, yung mas nakakarami dito sa ating mga kababayan, sa mga dapat isipin niya yung kapakanan ng mga Pilipino. Public interest more than self-interest. Yan po ang pinaka-importante. Ngayon kay Amy Marcos, bahala na po kayo. Alam niyo po mga kababayan, ganitong klase mga tao, siguro, X nyo na to mga kababayan. X nyo na. Pagdating po sa darating na eleksyon, X nyo na. Wala Hindi na nakakatulong. Dagdag problema pa. Diba? Alright, so yun lang mga kababayan, tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila Toys sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.